Ikaw lamang ang aming dakilain sa gabing ito, Diyos, sapagkat Ikaw ang karapat-dapat. Receive all the glory and praises to you, Father God. Ihanda mo ang aming mga puso sa tunay na pagsamba at paglalahati sa iyo. Ikaw ang Diyos na nararapat na itaas at parangalan. We worship your name. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Oh, the heavens declare your glory. The heavens declare your glory. Yes, God, amen. The nations bow before thee. And in this place, O Lord, and in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. So reign, Lord Jesus. So reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Oh, reign, Lord Jesus. So reign, reign, oh Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Listen, Church. The heavens declare your glory. Let us lift His name. The nations bow before thee. And in this place, let your praise, let your praise. My family is for Christ. My family is for Christ. So reign, Lord Jesus. So reign, reign, Lord Jesus. Amen. In our hearts and in our lives. So reign, reign, oh Lord of the heavens. My family is, oh reign, Lord Jesus. So reign, amen, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. So reign, reign, oh Lord, our church is for Christ. Our church is for Christ. Reign, Lord Jesus. So reign, amen, praise the Lord Jesus in our hearts and in our lives. So reign, amen, reign, oh Lord, our church is for Christ. Our church is for reign, Lord Jesus. So reign, amen, oh reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. So reign, amen, oh reign, oh Lord of the earth. My family, oh let us cling to the Lord. Reign, Lord Jesus. So reign, amen. We worship you,
us in our hearts and in our lives. So reign, reign, oh Lord, our church is for Christ. 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 Amen. Salamat naman sa pagkakataon na ibigay mo sa amin upang kami ang mga ng lahat sa panibakong mensahe sa gabi ito. Naway ka niya mga tatay namin ng iyong kapangyarihan na nagmumula sa iyong mga salita. Dalayan ko rin naman na sa lahat ng mga tatay ito, naway inakbang mga ang kanyang kanyakap upang kanya naman ang kaisa sa aming pakikinig na mensahe at sabay kanya naman tanggapin namin naman tunay ng biyaya mo na nagmumula sa iyong mga salita. Amen. Dalayan ko rin naman sa oras ito ang makakinig ng mga salita naway lalisan mo mga kanyang labi upang mahiyak niya ang tunay ang kalupan mo nagmumula sa iyong Amen. pangalan. Ang mga salamat ang mga sa lahat ng ano sa gabi ito, tunay na namin na ialay natin sa iyong pangalan. Ikaw nawa ang mga tunay na tumilo sa pagmalaw sa aming kalagitnaan. Ang mga maraming salamat ang mga tunay na Lord. Sa oras na ito, ikaw ang tunay na tinataas sa aming buhay na nananampalataya. Maraming salamat ang mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Ibigay natin yung ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hayaan po natin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating mga puso ay laging nasa Panginoon. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen! Hallelujah! My life is in you, Lord! Amen! Praise the Lord! Amen. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Come on, church. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you, and I will praise you with all of my life. Amen. Hallelujah. And I will praise you with all of my strength, and with all of my life, and with all of my strength, and all of my hope is in you. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise it. I will praise you with all of. Amen. I will praise you, Lord, and I will praise you with all of my strength, and with all of my life, and with all of my strength, and all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, sabihin
sabihin natin sa Diyos, my life is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. I will praise you and I will praise you with all of my life. Amen. Hallelujah. And I will praise you with all of my strength and with all of my life and with all of my strength and all of my hope is in you. I will praise you and I will praise you with all of my life. Hallelujah. And I will praise you with all of my strength and with all of my life and with all of my strength. And all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, my life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. We give you praise, O Lord. Oh, purihin ka aming Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang aming buhay at lakas upang tumbasan ang iyong pag-ibig at katapatan sa amin. That's why, Lord, we continue to glorify you. We continue to lift up your name, O Lord God. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa gabing ito, walang ibang maitahas. Walang ibang maparangalan, kundi ang pangalan mo lamang. Come on, church. Let us continue to worship the Lord with all our hearts, to our lips. Purihin natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Thank you, Jesus. We worship your name, O God. Tanggapin mo ang aming pagsamba at ang aming pagpupuri. His name is exalted far above. His name Amen. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. No other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus, and is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His name is exalted. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. For His name is exalted. His name is exalted far above the earth.
and give glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Amen. His word, come on, church, and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus, and His worthy of, come on, church, give all your strength, give all your power, and your hearts to the Lord. No other name, no other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Yes, God. No other name but the name of Jesus, and His worthy of glory and worthy. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. On His praise. No other name but the name, amen, of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus, and His worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. For the last time, no other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus, and His worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. And you may all be seated. Hallelujah. Lumakot tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha,
Sumasamo sa iyong pagkilos at sa ibig na hain, tanging dalangin. Kami kataguin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong for the last time, iparanas mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Ama namin Diyos, tunay na ikaw ang aming sinasamba. Iparanas mo sa amin ngayon, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Let your word be heard, O God, sa pamamagitan po ng aming pangangaral. Hayaan mo, Diyos, na ikaw lamang ang malwalhati at tunay na madakila sa pamamagitan ng mga salitang ito. Makilala ka ng bawat sa amin ng lubusan at patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong katotohanan. Ingatan mo, Panginoong Diyos, sa mga salitang aming maririnig at hayaan mo na maging bukas ang aming puso at ang aming makaisipan upang mas lalo kaming lumago sa aming paglilingkod at pananampalataya. Ama, dalangin din ng iyong lingkod, pagpalain mong lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakaloob sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. At hayaan mo maranasan nilang iyong katapatan at ang iyong kabutihan. Salamat po, Ama. Tanggapin mo ang aming pagsamba at paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hebrew chapter 5, Hebreo, Kabanatang 5, verse 12 to 14. 12 hanggang 14. Hebreo 5, 12 hanggang 14. Sabay-sabay po, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, at muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan inuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas na hindi ng pagkain matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Last time I explained to you about the topic of the book of the Hebrew. Nung nakalipas ay pinag-aralan po natin kung ano ang nilalaman ng aklat ng Hebreo. It is into the rest by the word of God. Anong sabi doon ay ang tunay na layunin nito ay upang ipaalam sa atin yung pagpasok sa panyahan sa pamamagitan ng salita. Today, word of God was saying, we have to discern, we have to distinguish good and evil, and then
we can into the rest. Yan din yung tunay na magiging mensahe sa gabi ito na kailangan nating maunawa ang mabuti kung anong ibig sabihin ng mabuti at masama upang tayo makapasok sa kakainahan. Genesis chapter 2, God said to Adam, you can eat any kind of fruits, but do not eat this fruit, the knowledge of good and evil. Sa Genesis Kabanatang 2 ay niutos mismo ng Diyos kay Adan na huwag makakain yan lahat ang bunga ng sa halamanan ng Eden, pwera lamang ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. What's the fruit of the knowledge of good and evil? What's the meaning? Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama? Before, even though my son Jiwon asked me, what is the fruit of the knowledge of good and evil? Sapagat maging ang aking anak na si Jiwan ay nagtatanong sa akin, ano nga ba talaga ibig sabihin ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama? And then he said, much better, there's no tree of knowledge of good and evil, and then men cannot be sinners. At nasabi niya nga po sa akin na sana mas maganda kung wala na yung bunga na yon ng mabuti at masama sa halamanan ng Eden upang hindi na nagkasala ang mga tao. We can hear many questions from the Bible. Siguro nga po, marami tayong malilikhang mga katanungan kung tayo magbabasa ng Biblia. At the time, only we can say to them, just believe, only just believe. Do not ask him, just believe. Pero ang tangi lamang masasabi natin sa mga taong nagkakaroon ng katanungan sa Biblia ay sabihin natin na kailangan lamang natin ay panaligan. Yun lamang ay sapat na manalig. But all the disciples of Jesus Christ, they understand all the Bible, not say only just believe. Pero nakita natin na mismo ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus ay hindi lamang sapat na sabihin nilang manalig, kundi naunawaan nila ang sinasabi ng Biblia. That's why even though Hebrews chapter 5, Apostle Pablo said about the knowledge of the good and evil. Kaya nga po, kung makikita natin sa Hebreo 5, ay binabanggit din ni Apostol Pablo ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Of course, if there's no tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden, men could not be sinners. Totoo naman talaga na kung wala po yung bunga na yon ng pagkaalam ng mabuti at masama sa halamanan ng Eden, tunay na ang tao hindi magkakasala. But even at this condition, diba, only Adam and Eva in the Garden of Eden, it's okay, they'll not be sinners. Siguro nga po, maaring maganda yon, pero tandaan po natin na si Adan at si Eva lamang ang hindi magkakasala sapagkat sila lamang ang nasa halamanan ng Eden. But, okay, if there's no Satan, diba, only Adam and Eva, of course, they'll not be sinners. At kung wala rin si Satanas doon sa halamanan ng Eden, hindi rin magkakasala ang tao sa halamanan ng Eden. Of course, also, there's no Satan, but there are many people stay in the Garden of Eden. How about at the time? I think, finally, all the men will be sinners also. Pero kahit na wala doon si Satanas sa halamanan ng Eden, kung mapupuno naman ng tao ang halamanan ng Eden, maari nga po na darating pa rin ang pagkakataon na magkakasala ang tao. At the time, only Adam and Eva, diba? One body, one person. At naroon lamang ay si Dan, si Eva, at masasabi po natin, isa lamang silang That's katawan. why God did not allow to them childbearing. Only just two, you stay in the Garden of Eden. Yan ang dahilan kung bakit hindi po sila hinayaan ng Diyos na magkaroon ng anak at pinapayagan lamang ng Panginoon ay magnatili silang dalawa. But after become sinners, from Genesis chapter 3, God said, you have to childbearing for the woman's offspring. Pero pagkatapos nga po na sila'y magkasala, ay hinayaan na po sila ng Diyos na magkaroon ng anak, magpakarami sapagkat upang mailabas yung tinatawag na binhi ng babae. Okay, even though there's no sin, diba? Adam and Eva did not sin or become sinners, but there are many people stay together in the one place. From the one by one, they have evil mind coming out, like a judgment, angry to others. Pero alam niyo po ba na kahit na sila lamang kahit na wala po sa Satanas doon at silang dalawa lamang ang natitira doon at kung dadami sila ng mga tao doon, ay maaaring isa-isa silang magkakasala dahil doon sa paghatol sa kapwa. Yeah, because only God is good. He's perfect God. Sapagkat masasabi natin ang Diyos lang mga mabuti at siya lamang ang ganap. Yeah, but man is
creature, di ba? Only God's creation. Man is God's creation. Samantalang ang mga tao ay nilikha lamang ng Diyos. That's why, why the knowledge of the good and evil. Knowledge, it is important. Good and evil also important, di ba? Meaning of the good and evil important. But that's why knowledge, di ba? Knowledge. Knowing, knowledge. Also, we have to thinking why there's knowledge. Kaya nga po, kailangang maunawaan natin mabuti yung kahalagahan noong pagkaalam ng mabuti at masama. Maaring masasabi natin na maganda na po sana yung mabuti at masama. Pero bakit nilagyan ng pagkaalam ng mabuti at masama? Yeah. Jesus said, one person said to Jesus, you are good. But Jesus said, no, only God the Father, God is good. Kung paano nga sa panahon ng ating Panginoong Hesus, itinawag po siyang mabuting guro ng isang tao, pero ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, isa lang ang mabuti at ayon ay ang Diyos. God has no evil, di ba? No sin, no dirty, no evil in God. Alam natin na pagdating sa Diyos, pawang kabutihan lamang at wala tayong makikitang anumang karumihan o anumang kasalanan, bahid ng kasalanan sa Kanya. Everything of God is good, really good. At masasabi natin lahat ng meron ng Diyos ay mabuti. But outside of the God, it is evil all. Pero maliban sa Diyos, lahat na po ay masasabi po nating masama. That's why only God, He knows about what is good and what is evil. Kaya nga po masasabi natin ang tunay na nakakaalam lang ng mabuti at masama ay ang Diyos. Because He's Creator, He's Almighty God. Sapagkat siya lamang ang manlilikha at siya ang makapangyarihang Diyos. He's from the beginning until the end. He's nearly Almighty God. At mula sa pasimula hanggang sa wakas, ay matuturing po na siya'y makapangyarihang Diyos. All the creatures, diba? All the creatures, we don't know what is good and what is evil. Samantalang lahat ng mga nilalang, lahat po tayo hindi nakakaalam ng kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Next, Genesis chapter 3, verse 22. Okay, sabay. Genesis 3:22. Ang sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. God said himself, behold, the man has become like one of us to know good and evil. Sinabi mismo ng Diyos sa kanyang sarili, narito ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Means only God himself, He knows about good and evil. Kaya mula sa versikulong ito ay maliwanag na sinasabi ang Diyos lamang ang tunay nakakaalam ng mabuti at masama. Because He's only Creator, Almighty God. Sapagkat siya ang manlilikhang Diyos at makapangyarihang Diyos. He knows everything, all. He knows all. And then, He's really good. At naniniwala tayong nalalaman niya ang lahat ng bagay at tunay na siya ay mabuti. God is the standard of the good, diba? He can decide this is good. Kaya nga po masasabi natin ang Diyos lamang ang mapagbabasihan natin ng tunay na kabutihan at siya lamang ang nakakagsasabi sa atin kung ano ang mabuti. But we don't know, diba? We don't know what is good and evil because we are not God. Samantalang tayo, hindi natin alam kung anong mabuti at kung anong masama sapagkat hindi tayo Diyos. That's why God made the tree of knowledge of good and evil in the garden, diba? In garden. Iyan ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos yung pagkaalam ng mabuti at masama doon sa laman. Which means, when you see this tree, you must remember me as a God who can know good and evil. Ibig sabihin lamang noon, inilagay ng Diyos ang puno na yon na may bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama upang ipakilala sa tao na dapat nilang maalala na may Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. There's no poison in the fruit of knowledge of good and evil. Wala naman po talagang lason, yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at But masama. meaning of the knowledge of good and evil, it is important, diba? It is important. Pero napakahalagang maunawaan natin mabuti ang ibig sabihin ng pagkaalam ng mabuti at masama. God, after made the knowledge of tree of the knowledge of good and evil in the garden, He said, do not eat this fruit. If you eat, you will surely die. At sinabi mismo ng Diyos sa tao na matapos niyang ilagay yung puno na yon na may pagkaalam ng mabuti at masamang bunga, ay huwag niyong kakanin ang bunga nito. I think at that time, more God explained to Adam why you must not eat this fruit.
Maaari nga po na meron pang ibang mga paliwanag ang Diyos kay Adan kung bakit hindi niya dapat kainin ang bunga na yun. Yeah. Adam, I give to you free will, di ba? Perfect free will. That's why you have to keep my words. Maaring sinabi ng Diyos sa kanya na binigyan kita, Adan, ng kalayaang magpasya, kaya naman kailangan mong tuparin ang aking mga salita. Your free will is very dangerous. If you are not control your free will, you will be sinners. At tunay na napakadelikado ng tinatawag na kalayaan mo magpasya. Kaya naman kailangan mong bantayan yung kalayaan mo magpasya upang malaman mo kung ano ang mabuti. Yeah, if you are not control your free will, time come, you want to be God, my position. You want to come to my position. Sapagat kung hindi mo pangangalagaan yung iyong kalayaan ng pagpapasya, maaring dumating ang araw na gustuhin mong maging Diyos na katulad. Yeah, Adam, you are my creature, one just creature. That's why don't try to know what is good and what is evil. Maaring pinapaliwanag ng Diyos kay Adan na huwag mo nang hayaan na alamin pa kung anong mabuti at kung anong masama. Yeah, only God said to Adam, diba? Only I am the one who know the good and evil. Na parang sinasabi ng Diyos kay Adan na ako lamang ang tanging nakakalam kung ano ang mabuti at ano ang Yes, masama. the tree of knowledge and good and evil, that is sign of the only God is good. Only God is good. Kaya nga po masasabi natin yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay nagpapakilalang merong isang Diyos na mabuti. Only God is standard of the good, diba? Only good. Sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na basihan kung ano ang mabuti. Yeah, except God, all things, except God, it is evil, all evil. Sapagkat maliban sa Diyos, lahat ng bagay na nilalang ay masama. That's why already I explained to you, diba? Only two persons in the Garden of Eden, Adam and Eva, it's okay because they love each other. They love to be proud or judge others. Katulad ng aking pinapaliwanag sa inyo na maari doon sa halamanan ng Eden ay sapat na ang dalawang tao na si Eva at Adan sapagkat naroon yung kanilang pagmamahalan sa bawat isa at hindi sila nakakaranas ng pagmamalaki o paghatol sa bawat isa. Why today all the men want to judge others? Why? Pero bakit ngayon na maraming mga tao ay humahatol sa kanilang Yeah, kapwa? because they think my mind, my standard is true. You are wrong. Sapagkat ipinapakita lamang ng taong iyon na mas tama siya doon sa kanyang batayan kaysa doon sa Yeah, kanyang because kapwa. all the men today we have own self. Our own self become our master. Myself is master. Sapagkat naniniwala tayo ng bawat sa atin na meron tayong tinatawag na pagkasarili. At yung pagkasarili nating iyon ang tunay nating pagkatao. Yeah, only God is our Lord. Diba? He is our Lord. Tanging ang Diyos lamang ang ating Panginoon. Yeah, but all the men today, our own self want to be God. Samantalang tayong mga tao, yung ating mismong sarili, ay naglalayong maging parang Of Diyos. course, you are not saying, I want to be God, diba? But through our mind, we have to decide, my life, our life, and then you have to judge it. You have to judge it others. All this is meaning is, I want to be God. Wala namang taong talaga nagsasabi na gusto niyang maging Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang sariling katwiran doon sa mga tao at paghatos sa kanyang kapwa, ay para na lang sinasabi niyang siya ay maging Diyos. Only God can judge all things because He's good. He's good, the standard of the good. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang umatol sa lahat ng bagay sapagkat siya ang tunay na batayan ng mabuti. Yeah, you know, animal and man is different. Alam natin ang hayop at tao ay magkaiba. Yeah, because we have a different program, different DNA. At naniniwala tayo, iba ang pagkalika sa mga hayop at sa tao. Yeah. Iba ang DNA natin. All the men, they have also soul, but limit is soul by all the animals. Alam natin na may kaluluwa rin yung tinatawag ng mga hayop, pero limitado lamang yung kanilang kaalaman. Yeah, because God did not give them perfect will because they are only just animal. But men, we have perfect will. Kung paano ang mga tao ay tao lamang ang binigyan ng tunay na kalayaang magpasya, samantalang ang mga hayop ay hindi ito binigay sa Yeah, kanila. because from first time, God created us as His son, and
in His love. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay pasimula pa lamang ay nilikha na ng Diyos na maging kanyang mga anak. Programming, I already explained to you, God, after Adam and Eva commissioned to God, God new programming to the woman's body, childbearing. Ibig sabihin, ito lamang yung tunay naging layunin ng Panginoon, ng Diyos sa ating mga tao. Kaya nga po, noong nalikha po si Eva, ay nagkaroon ng kakaibang layunin para sa kanya na magkaroon ng anak. Eva, when did not become sinner, he had no blood for the childbearing. At na magkasala nga po si Eva ay wala po siyang dugo na para po magkaroon ng anak. But after become sinner, God said, you have to be childbearing for the woman's offspring. At pagkatapos nga po na siya'y magkasala, ay sinabi ng Panginoon sa kanya na magkakaroon siya ng kahirapan sa panganganak upang mailuwal yung binhi ng babae. Please you understand, all the animal, God created all the animal by like I said, with programming. Unawain natin mabuti ng lahat ng mga hayop ay nilikha ng Diyos na meron siyang sariling layunin. But what's God's will? Finally, God wants to make us His son. He wants to accept until His thrones. He wants to make us same level with God. Samantalang tayo mga tao, iba yung naging layunin ng Diyos sa atin na sa pasimula pa ay ninanahangad na ng Panginoon na tayo kanyang maging anak at mailuklok mismo sa kanyang trono. That's why God gave to us perfect free will. Iyan ang dahilan kung bakit sa ating mga tao ibinigay yung kalayaang magpasya. Adam, do not eat this fruit because only I am the one who knows good and evil. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag mong kakainin yung pagkalam ng mabuti at masamang bunga sapagkat ako lamang ang dapat nakakalam niya. But when you eat this fruit, also your eyes will be open and you will be also God. At kung kakanin mo ang bunga iyan, ang iyong mga paningin ay mabubuksan at para kang magiging Diyos. That's why after Adam and Eva eat the fruit of knowledge of good and evil, their eyes will open and then they become unselfish owner, master. At totoo nga po na matapos nilang kanin yung pinagbabawal na bunga, ay nabuksan yung kanilang mga paningin at simula noon ang kanilang mga sarili na ang tunay na naging kanilang Panginoon. You see, people become sinner even though they were naked, but they are not ashamed of each Kaya other. naman kung nakikita, kung mababasa natin ang Biblia na bago sila nagkasala, bagamat sila'y hubad at walang kasuotan, ay hindi sila nahiya sa bawat isa. Because like I said, little children, even though little children, they are naked, but they are not ashamed. Kung paano ang maliliit na bata, kahit na nakahubad yung mga yan, hindi pa nila nararanasan yung pagkahiya. But after become sinner, they have own self, already own self. They have own standard, they can decide, it is good, it is evil. Already, they have own self. Pero na ang tao ay magkasala, nagkaroon sila ng tinatawag na lumang pagkatao at sa pamamagitan noon ay nagpapasyanan sila kung ano ang gusto nila at kung hindi ang hindi nila gusto. You know, Jesus Christ, He shed His own blood on the cross, and then through the blood of Jesus Christ, all the sin can be cleaned by the blood of Jesus Christ. Binubo ng Panginoong Yesus ang kanyang sariling dugo sa krus. Sa pamamagitan noon, kaya niyang linisin ang lahat nating mga kasalanan. Don't worry about your sin because that is only fruit of the sin. Kaya naman hindi po natin aalalahanin dapat ang ating mga kasalanan sapagkat lahat ng kasalanan na meron tayo ay bunga rin ng kasalanan. Because sin is being spirit, like a person, spirit in us. Sapagkat masasabi natin yung kasalanan na yon ay merong namumuo sa atin na para po siyang merong sarili. That's why last time I explained to you the tree. We have to change tree. Our own self is wild olive tree. Kaya naman nabanggit ko sa inyo yung tinatawag na puno, kailangan nating mabago yung ating mga sarili doon sa tunay na puno ng olibo. We have to be cut up from the wild olive tree and then get to the true good
olive tree. Na tayo po'y maputol doon sa pagiging ligaw na olibo at maiyugpong doon sa tunay na puno ng olibo. We are all sinners. Because the being, sin of being living in us. Lahat po tayo tinatawag na makasalanan sapagkat yung mismong kasalanan na masasabi po, yung kabuuan ng kasalanan ay namumuhay sa atin. Jesus Christ shed His blood for all, fruit of the sin, diba? Fruit of the sin, all kind of our personal sin. At nagbubo si Kristo ng kanyang dugo doon sa krus para po linisin ang lahat ng naging bunga ng kasalanan. But problems being, diba? Being the sin, the being of the sin, the spirit, devil spirit in us, that is problem. Pero ang problema nga po, yung spirito mismo ng kasalanan o na nilikha ng diablo ay nasa atin. That's why God asking us to, your being must die on the cross with Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit inihiling ng ating Panginoong Hesus na yung ating lumang pagkatao ay kailangang mamatay kasama ni Kristo sa krus. Because by the blood of Jesus Christ, we can kill our own self. Sapagkat sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus ay pwede nating patayin ang ating mga sariling That's pagkatao. why Jesus Christ, He died on the cross through His body for this being of the sin. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Yesu Kristo sa pamagitan ng kanyang sariling katawan upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. I know it is very hard to understand to you today. Maaring sa mga bagay nito ay nahirapan tayong unawain. Because all the time after hearing, we already forgot. Sapagkat matapos nga po natin itong marinig, ito'y agad nating nalilimutan. And then you are not really fighting with sins. Kaya nga po hindi po tayo marunong makipaglaban sa kasalanan. Also, you don't know about your old man, how much evil, the evil who belong to the devil. At hindi natin kayang unawain yung ating lumang pagkatao kung gaano ito kasama at kung gaano ito puno ng kasalanan. But again, when I explain to you, finally, time comes, you will understand. Pero naniniwala ako sa pag-ulit-ulit na naririnig natin ng pagpapaliwanag na ito, maunawaan din natin ito. What is sin in the Garden of Eden? Ano yung kasalanang namumuo doon sa halamanan ng Eden? Until now, we just thinking on just disobey God's commandment, about disobey God's commandment. Sapagkat ang inisip lang man natin ay yung hindi pagtupad doon sa utos ng Diyos. Even though disobey God's commandment, we can be clean, we can be forgiven by the blood of Jesus Christ. Naniniwala tayo na maging ang ating mga hindi pagtupad sa utos ng Diyos ay pwede tayong maging sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. True sin in the Garden of Eden is man, God's creature, want to be God. Sapagkat ang tunay na naging kasalanan doon sa halaman ng Eden na yung mga tao ay nagnais na maging Diyos. Only God's creature, God's creation, just man want to be same with God. Na yung mismong nilalang ng Diyos na tao ay naglalayon at nagnanais na maging parang Diyos. Which means, God, do not be my God. I want to be also my God. Na parang sinasabi ng mga tao, ayoko na ikaw ay maging Diyos ko, ako ay dapat na ituring Diyos din. From that point, man already we have own self. Kaya nga simula noon, ang tao ay nagkaroon na ng tinatawag na pagkatao, yung sarili. And then this, through our own self, we decide, this is good and this is evil. Sa pamagitan ng tunay na pagkataong iyon, nagdidesisyon na tayo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. But we don't know what is good and what is evil. Pero ang because only God is good. Pero ang totoo, hindi natin talaga alam kung anong mabuti at kung ano ang masama. Tangi ang Diyos lamang ang nakakaalam. But problem is all the men, by our own self, we want to decide, it is good, it is not good. Pero dahil doon sa ating mga pagkatao, ay tayo ang nagdidesisyon kung ano ang mabuti, kung ito ay mabuti, kung ito ay masama. We want to decide, I am good, you are wrong, you are evil. Kaya nga nagdidesisyon tayo sa ating kapwa, ako ang tama, ikaw ang mali. It is problem, it is sin. We separate from target, diba? The focus target, that is sin. At masasabi natin ito ang lubos na kasalanan sapagkat humihiwalay tayo sa Diyos mismo. From first time, God created us as a God's creature, but creation, only creation, not God himself. Nilikha tayo ng Diyos bilang kanyang nilalang at hindi para maging nilalang. Same, like as Satan, diba? Satan, he moved from his position. Also, man live from
our position, and then we want to be God. Yan din ang naging kasalanan ni Lucifero, ni Satanas, sapagkat umalis siya doon sa kanyang posisyon na ibinigay sa kanya ng Diyos at gusto niyang maging Diyos. You see, in the school, young men, be ambitious, be ambitious. Di po ba, pag nasa paaralan, lahat ng mga estudyante ay nagkakaroon ng mga pangarap. Even though in the church, pastor said, you have to dream. You need dream in Jesus, in God. At maging sa iglesia ay sinasabihan tayo ng mga pastor na kailangan mong mangarap para kay Jesus. What's the dream? What's the dream? It that kind of dream. My ambitions is from my own self, not from God. Pero lahat ng mga pinapangarap po natin ay galing lamang sa ating mga sariling ambisyon at sarili nating kapasyahan. We want to. That's why when we hearing the voice be ambitious, and then we decide this is my dream. I want to be this position. I want to reach it all. We decide. Kaya matapos po natin maunawaan yung tungkol sa ambisyon o ating mga pinapangarap, sinasabi na natin sa sarili na, gusto kong maging sikat, gusto kong maging mayaman. But from first time, God did not allow to be. Will be our God, our master. Pero alam natin na sa pasimula pa lamang ay hindi na ito ang nilalayo ng Diyos na tayo ang maging Panginoon at maging Diyos sa ating sarili. Matthew chapter 5, Mateo 5, verse 24 hanggang 27. 24 hanggang 27. Iwan mo roon sa harap ng damba na ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Tama ba, sir? 24? 34. 34. Chapter 5, 34 hanggang 37. 37. Datapwas sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat iya'y siyang luklukan ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat, ang magiging pananalita ninyo ay oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buwan sa masama. Verse 34, Jesus said, do not say at all, diba? Do not say by the heaven, by the earth, by the Jerusalem, all. Mula sa 34, sinabi niya huwag mong ipanumpa ang langit, ang lupa o ang Jerusalem. Why? Because verse 36, diba? Because you cannot make one hair white or black on your head. Sapagkat doon sa 36 ay sinabi niya hindi ka makagagawa ng kahit isang buhok na itim o maputi. Which means God, Jesus said, you are just God's creation, God's creature, not God. Dito ay pinapaliwanag mismo ng ating Diyos na si Jesus na ikaw ay nilalang lamang at hindi ka Yeah, Diyos. that's why only just you said yes, okay, be yes, and then no, just say no. Ang tanging sasabihin mo lamang ay oo at hindi. Nearly when our old man died, we can say like that, yes or no. Kaya nga po masasabi natin na kapag namatay ng ating lumang pagkatao, ang tanging masasabi lang natin ay oo at hindi. But how about in our life? No, no, yes, no, yes, no, yes, no, no. Only just I want to decide. Pero alam niyo po ba na sa ating mga buhay, hindi ganyan ang nangyayari. Hindi natin nagiging sagot ang oo o hindi. Tayo mismo ang nagpapasya. That's why, which means don't try to promise to others because you cannot keep promise. Kaya nga po, ang ibig sabihin lamang nito, huwag kang mangangako sa iyong kapwa sapagkat wala tayong kapangyarihang gawin ang ating mga pangako. I know. That's why even though I promise myself, but I cannot keep my promise. Diba? Kahit na sa ating sa mga sarili, nangangako tayo sa ating sarili na gagawin, pero hindi natin nagagawa. Even though in Christ Jesus, I decide, but I'll do like this, but I cannot keep. Maaring para sa Panginoong Jesus, nagnanais tayo na gawin ito para sa Kanya, pero hindi natin kayang gawin. Yeah, same way. That's why Jesus said, do not say at all. Really, at all. Because you are God's creature, not God. Kaya nga po sinasabi sa atin sa pamagitan ng salitang ito na huwag mong ipapanumpa ang anumang bagay sapagkat wala kang kapangyarihang tuparin ito sapagkat hindi ka Diyos. You don't know, God said, you don't know what is good and what is evil. Pinapaliwanag lamang sa atin ng salita ng Diyos na hindi ka Diyos, ikaw ay nilalang lamang. Just God said, yes, okay, you said also yes, and then follow. Kaya nga po sapat na ang itutugon natin ay oo kung oo, hindi kung hindi. If God said no, you also said no, and then also Kaya follow. kapag sinabi ng Diyos na hindi, dapat yun din ang ating maging desisyon. That's why
please you understand the tree of knowledge and good and evil is not the focus of the sin, not for personal sin, only personal sin. Kaya nga po, wag nating isipin mabuti na yung pagkaalam ng mabuti at masama ay nakatuon doon lamang sa kasalanan, kundi doon sa bunga ng kasalanan. Thanks God, because 2,000 years ago, Jesus Christ shed His blood. By the blood of Jesus Christ, all kind of sin, even though from believers, unbelievers, all kind of sin in the world, clean, forgiven by the blood of Jesus. Nagpapasalamat tayo sapagkat 2,000 taon na nakalipas ay naparito ang ating Panginoon Jesus at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maaaring mapatawad lahat ng anumang klase ng kasalanan. If you just believe in blood of Jesus Christ, you are not dying because of sin. Kaya nga po masasabi natin na kung tayo mananampalataya sa kanyang dugo, hindi na tayo mamamatay dahil sa kasalanan. But problem is still, we have the tree of knowledge and good and evil in us. Pero nagiging problema, yung bunga mismo ng pagkaalam ng mabuti at masama ay nasa atin. When Adam and Eve eat the fruit of knowledge and good and evil, already this tree come to our path. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagkain ni na Adan at Eva, nung bunga na yon ng pagkaalam ng mabuti at masama, yung puno na yon ay naitanim na sa ating mga puso. This is the being of the sin, being like a spirit being, not like a reality, but real being. Kaya nga po masasabi natin yung kabuuan, yung mismong kasalanan ay namumuhay sa atin. That's why all the time you want to decide by self, diba? Is good, is evil. Kaya nga po sa ating mga buhay, nagkakaroon tayo ng kapasyahan kung ito ay mabuti, kung ito ay masama. But Jesus said, but no, we have to die. You must die with me on the cross. That is, the tree. We have to kill the tree of knowledge and good and evil. Pero sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na kailangan tayong mamatay kasama niya doon sa krus. Ang ibig sabihin lamang nito ay kailangan nating patayin yung puno na nasa atin. It is our old man, diba? All self must die on the cross is Jesus Christ. Sapagkat iyon mismo ay kumakatawan sa ating lumang pagkatao na dapat mamatay kasama ni Kristo sa krus. Yeah, because this is not fruit, diba? Not fruit of the sin. The sin is being himself. Sapagkat hindi lamang ito bunga ng kasalanan, kundi ito yung mismong kabuuan ng kasalanan. That's why God asked him to, you must die on the cross because you are being the being of your sin. Kaya naman, ang hinihiling sa atin ng Panginoon ay mamatay kasama ni Kristo doon sa krus. Sapagkat kailangan mamatay yung mismong kabuuan ng kasalanan sa atin. Yeah, that's why don't worry about your personal sin. Problem is your being that is real sin. Kaya huwag po nating problemahin yung mga bagay na nagagawa nating kasalanan. Ang problemahin po natin na yung mismong kabuuan ng kasalanan na That's why nasa atin. meaning of the sin is separate from the target, diba? Target. Kaya nga po, di ba, ang ibig sabihin ng kasalanan ay pag-iwas doon sa tunay na layunin. First time, God created as a God's creature, diba? God's creation, but we separate from this position. Na tayong lahat ay nilalang ng Diyos bilang nilalang, pero umihiwalay tayo doon sa tunay na layunin niya sa atin. And then after eat the fruit of knowledge and good and evil, the fruit of knowledge and good and evil live in us as a being, diba? As a being. That's why we don't like to follow Jesus. At matapos kainin ng tao yung pagkalam ng mabuti at masama na bunga, itong bunga na ito ay naitanim sa atin, hindi lamang po bilang bunga ng kasalanan, kundi yung mismong kabuuan ng kasalanan ay nasa atin. All the time, we said, deny yourself, take us, follow Jesus. But ourselves, our being, we don't like follow Jesus. Totoo po na sinasabi natin, itanggi natin ang ating mga sarili, pasanin ng krus at sumunod sa Kanya. Pero nagpapasya tayong ayaw natin ito. You see, maybe even though some members, they don't like to follow Jesus. Why? Because if they try to follow Jesus, they have to give up their plan or their dreams, ambitions. Siguro nga, karamihan ng ating mga miyembro sa loob ng iglesia ay ayaw sumunod si Kristo. Bakit? Bakit ayaw nilang sumunod kay Kristo? Sapagkat kung gusto nilang sumunod kay Kristo, kailangan nilang isuko maging ang kanilang sariling plano. Only just they want to believe in God just with limitation, diba? Just attend worship service, just belong to church and then no more. Kaya po ang nagiging pagsunod lamang nila sa ating Panginoong Jesus ay sapat na yung manampahan at gawin yung mga gawain sa loob ng iglesia. They don't like to kill their own self. At ayaw po nilang mamatay yung kanilang lumang They don't like to pagkatao. deny their own self. Ayaw po nilang itanggi yung kanilang lumang Because they pagkatao. know if they deny their own self,
they have to separate from the world. Sapagkat kung gagawin nila ito, ay kailangan nilang umiwalay sa sanlibutan. If they try self, they have to also hate the money, di ba? Money. At kung itatanggi nila yung kailang sarili, maging ang mga salapi ay kamubuhutan Of nila. course, we are men, we need money. Lahat po tayo mga tao ay nangangailangan ng pera. Even though when I saw money in the bank or in the TV, in the mind, I want money. Di po ba, kapag katulad ko rin, pag nakakakita ko halimbawa ng pera sa bangko o pera sa telebisyon, nagkakaroon ako ng pagnanasa na gusto ko magkaroon ng ganung karaming pera. It is normal, it is not sin. Naniniwala akong normal yon sa ating isipan at hindi yon kasalanan. But if you try deceiving others because of money, because you love money, it is sin. Pero kung manloloko ka ng kapwa dahil lang sa pera, iyon ay kasalanan. If you separate from God because of the money, it is sin. At kung hiwalay ka sa Diyos dahil sa pera, iyon ay kasalanan. Yeah, don't worry about all. We have the same mind, even though I am pastor. But when I see so much money, gusto. I want because I want to spend money for the ministry also for the family. Kaya huwag kayong mag-alala. Lahat tayong mga tao ay pare-pareho. Kahit akong bilang isang misyonaryo, ay kapag nakakita ng makapal na pera, nagnanais din naman ako na magkaroon ng ganong karaming pera para magamit sa ministeryo. But you see, I am not hollow. I am not hollow to the money. Pero, ang pinaka-importante lamang, hindi ako sumusunod dahil sa pera. Yeah, it is normal, but problem is our old man self. Normal naman po talaga na magnasa tayo ng ganong bagay, pero ang problema po ay yung ating lumang pagkatao. Okay, Deuteronomy chapter 1, verse 39. Deuteronomio 1:39. Chapter 1, 39. Bukod dito ay ang inyong mga bata na inyong sinasabing maging bihag at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila ang papasok doon at sa kanila ay aking ibibigay at kanilang aariin. It is problem to our own self because our own self is like as the knowledge of the good and evil is said. Ang nagiging problema po natin ay yung ating mismong sarili sapagkat ito'y nagiging halintulad po doon sa nalalaman ng mabuti at masama. Yeah, but thanks God because like the children, they didn't know tree of knowledge and good and evil. Pero nakakatuwa yung maliliit na bata sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa kaalaman ng mabuti at masama. Of course, all the men, we are sinner, diba? From the mother's womb, sinner. We have three, but not growing up. Not so Lahat much naman po growing up. talaga ng mga tao ay mula sa pagbubuntis pa lamang ng ating ina sa sinapupunan ay matatawag ng kasalan sapagkat taglay nga po natin yung bunga. Pero sa mga bata, hindi ito lumalago. Yeah, they are not love money, diba? They are not love the world. Kaya nga po hindi sila interesado sa mga bagay sa sanlibutan, hindi sila interesado sa pera. On just they are hungry, eat, and then just lay down, sleep. Na kapag sila'y nagugutom, kakain, at kapag sila'y napapagod, nagpapahinga. They are not worried about afterlife or even though in the future. Kaya nga po wala silang pinoproblema na mga bagay sa mga darating. Yeah, all the time they are really happy and joy. Kaya nga po lahat ng mga bata ay laging masaya lang. Israel people, diba, when they are into the Canaan, God said, only your little children can into the kingdom of heaven. Ang mga salita po ay papasok na doon sa Kanaan upang ariin ito ay sinabi ng Diyos sa kanila, tanging mga anak nyo lamang ang makakapasok. Yeah, why? Because they have no knowledge of the good and evil. Sapagkat sila lamang ang hindi nakakaalam ng mabuti at masama. Of course, they have, diba, but not yet growing up. There's no fruit of the knowledge of good and At evil. dahil nga po mga bata lamang ito, bagamat meron sila noon, pero hindi pa lumalago. They want to be proud, diba? They want to be sit on the high position. Hindi po sila naglalayo na magkaroon ng kataasan at magkaroon ng magandang posisyon. Yeah, they are not trying to judge the others. Hindi po sila nagkakaroon ng layuning hatulan ng They kanyang have kapwa. no envy and jealous mind. At wala po silang anumang inggit o selos na nararanasan. Yeah, because even though when they little children, they are staying in Egypt, diba? Egypt. Alam natin na bagamat itong maliliit na batang ito ay nakatira rin sa Ehipto. But they were not affected by the evil, by the evil. Pero hindi pa sila nahawaan ng kasamaan na meron ang Ehipto. Like this, adult who stay in the Egypt, they worship to idol with mind. Samantalang yung mga matatanda na nanirahan sa Ehipto ay nagkaroon na sila mula sa kanilang isipan na sumamba sa Diyos ko. That's why in the temple, they made golden
golden kalabaw, di ba, as a god. Kaya naman pagdating na doon sa ilang ay gumawa sila ng gintong buya upang sambahin. But little children who stay in the Egypt, they don't know. They don't know what is good and evil. Samantalang itong mga batang malilit na ito na nanirahan doon sa Egypto, hindi pa nilalam kung anong mabuti at masama. They have no mind about golden cow in their mind. At wala silang kaalaman tungkol doon sa gintong buya na kanilang nasa isipan. Yeah, that's why only two ways, but two ways. Little children, like as Jesus said, little children, you have to be little children, and then you can enter into heaven. Yan ang dahilan kung bakit nabanggit ng ating Panginoon Jesus na maliban na kayo tumulan sa malilit na bata, hindi kayo makapasok sa karyan ng langit. Matthew, I explained to you, this is not parable. This is parable. Kingdom of heaven is belong to little children. At maliwanag na sinabi sa atin nung linggo na ito hindi talinhaga na talagang ang karyan ng Diyos ay para sa maliliit na bata. Even though, like as Hebrew chapter 1, little children, they have spirit, but they have angel. This angel who sent from God, he sent from God their angel, and this angel all the time, always they see the face of God. Na kung paano sinabi po doon sa talata o sa Biblia na lahat ng maliliit na bata ay may anghel na nagbabantay na kung saan sila ang gumagabay sa mga maliliit na nakatanaw doon sa Yeah, kalangitan. that's why Jesus really loved little children because he knows about themselves. They know that and good and evil. Iyan ang dahilan kung bakit minamahal ni Jesucristo ang maliliit na bata sapagkat wala silang alam sa pagkaalam mabuti at masama. Another way, diba, we have to distinguish we have to know what is good and evil, and then overcome the evil. At pangalawa, kailangan natin malaman kung anong mabuti at masama at mapagtagumpayan ang masama. Okay, one more time. Hebrew chapter 5, 12 hanggang 14. Hebreo 5:12 hanggang 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan ng kayo'y turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may kulang. Sa makatugid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nakasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. We don't know what is good and evil, but when we growing up by the word of God, we can know this is good and this is evil. Kaya nga po, bagamat hindi natin alam kung anong mabuti at masama, pero kung lalago tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, darating ang araw, maunawaan natin kung anong mabuti at masama. Why? Why we can distinguish good and evil? Because by the word of God's righteousness. Malalaman natin kung anong mabuti at masama sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. We understand and believe God is good, but God is good. Naunawaan natin mabuti ng Diyos ay mabuti. What? But in the world, today, in the world, what is good in the world? Pero sa sanlibutan, ano ba ang mabuting tinuturing? Only word of God, Jesus Christ himself, but Jesus is now in heaven, and then Jesus Christ, word of God, is same, is good. Tanging si Jesucristo lamang po ang mabuti. Ngunit si Jesucristo ngayon ay nasa langit. Kaya naman sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung saan ang salita ay si Kristo rin, ay malalaman natin. One more time, let's see Matthew chapter 19, verse 17, diba? Mateo 19:17. Jesus said, why do you call me good? But no one is good, but one is God. Bakit itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Tangi ang mabuti ay ang Diyos. Matthew chapter 12, 34, 35. Matthew chapter 12, 34, 35. Mateo 12. We have to understand, because vipers, how can you being evil speak good things? Kayong kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? When Jesus Christ saw all the men spiritually, there's a fruit of the evil in our mouths. Maliwanag na kapag tinitignan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga tao, ay taglay nila yung masama. Who's good, but good men out of good treasure have bring forth good things, but evil men out of evil treasure bring forth the evil things. Sapagkat sinasabi doon na mabuti ay nagbubunga ng mabuti, ngunit ang masama ay nagbubunga ng kasamaan. Who's good man?
those who have the word of God, Jesus Christ. Sino po'y may tuturing na mabuting tao? Sila po'y nagtataglay ng salita ng Diyos. The word of God, Jesus Christ, standard of the good and good, only good. Kaya nga po masasabi natin ang salita ng Diyos, Yesu Kristo lamang ang tunay na batayan ng Yeah, that's kabutihan. why word of God, truth, but truth is true, really true. Kaya nga po masasabi natin ang salita ng Diyos ay katotohanan at iyon ay totoo. Except word of God is all lie, but not true. It's not true. Na ang salita ng Diyos ay walang kasinungalingan, ito'y totoo. Yeah, that's why separate from the word of God is evil. Kaya kapag humiwala yung isang tao sa salita ng Diyos, ito'y masama. And Romans chapter 7 from 18 hanggang 21. Roma 7:18 hanggang 21. Sapagkat nalalaman ko na sa akin ay makatuwid ay sa aking laman, ay di tumitirang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat sa paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Datapwat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Really, thanks God, because I have the same mind with Apostle Pablo. At ako'y nagpapasalamat sapagkat ang aking kaisipan ay katulad ng kaisipan ni Pablo. I want to do good, but I cannot because there's no good in my flesh. Na gusto ko mang gumawa ng mabuti, kundi hindi ko magawa sapagkat taglay ko ang masama sa aking katawan. Yeah, because like verse 20, diba, the sin dwells in me, in my body. Sinabi mismo sa 20 na ang kasalanan ay tumitira sa akin. That's why by this sin is being, diba, this fruit, that is evil, diba, that's evil. At dahil ang kasalanan ito ay may kabuuan na naninirahan sa atin, meron itong nagiging bunga at yun ay masama. Yeah, this sin is being, but our personal sin, that came from this being, this sin being. Kaya nga po masasabi natin dahil may kabuang kasalanang naninirahan sa atin, yung bunga nito ay nagmamanifesto sa atin. Yeah, God understand our personal sin because we became slave of the sin. At naunawaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nagagawa nating kasalanan sapagkat alam niyang tayo naging alipin ng kasalanan. That's why by the blood of Jesus Christ on the cross already God the Father clean all our personal sin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay patuloy niya na pong pinatawad ang lahat nating mga kasalanan. Even the future, diba? In the future, if you have sin, no problem. Already Jesus Christ shed His blood for your sin. Kaya maging ang makasalanan magagawa natin sa mga darating na araw ay pinatawad na ng ating Yeah, but problem is this being, diba? Being sin, the tree of God and good apple who in our body. Pero ang nagiging problema, yung mismong kabuuan ng kasalanan, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay naninirahan sa atin. From this being, all kind of a simple mind coming out, and then if we follow to this mind, it will be fruit of the sin. At mula doon sa kabuuan ng kasalanan iyon, ay magmamanifest ang lahat ng klaseng anumang kasalanan. Kung hindi natin ito mapagtatagumpayan, Thanks God, only God is good. pero nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ang tunay na mabuti. That's why in the Garden of Eden, we have to really understand only God is good. Kaya nga po sa pamagitan ng halamanan ng Eden ay maunawa nating ang Diyos lamang ang mabuti. Yeah, because only God is creator, is almighty. Sapagkat He knows all. Sapagkat ang Diyos lamang po ang manlilikha at siya po ay makapangyarihang Diyos sa But lahat. we are all God's creation, diba? God's creation. We don't know what is good and evil. Samantalang lahat tayo ay mga nilalang lamang at hindi natin alam kung ano ang mabuti at masama. But problems after it prove not and good and evil, the sin, the being of the sin dwelling in us. Pero matapos nga pong kainin yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, yung mismong kabuuan ng kasalanan, yung puno ng bunga ng pagkaalam na mabuti at masama ay nanirahan sa atin. This being is my old man, my mind, At yung myself. kabuuan ng kasalanan yon ay maituturing nating luma nating pagkatao. That's why even the Christian today only by the mouth, my road, but they are not follow. Kaya nga po kahit ang Kristiyano ng isang tao, maaaring sa kanyang labi ay tumatawag siya ng Panginoon, pero sa kanyang buhay ay hindi. What's the meaning of the road? My master, my owner, diba? Pag sinabi natin Panginoon, ibig sabihin siya ang nagmamay-ari sa atin. But when we are really deny ourselves,
Jesus Christ can be our master owner. Kaya nga po, magiging Panginoon lamang natin at tunay na magmamayari sa atin ng Panginoong Sus kung patuloy natin itatanggi ang ating lumang But pagkatao. problem, we don't like deny ourselves, just want to say, Jesus, my Lord, my Lord. Pero ang problema, hindi natin ginugusto na itanggi ang ating lumang pagkatao. Ang tanging gusto lamang natin ay tawagin nating Panginoon. Si Jesus. But thanks God, because we have already good, that is Word of God. Pero nagpapasalamat tayo sapagkat alam na natin kung ano ang mabuti ngayon at iyon ay ang salita na. Hebrew chapter 12, 13, diba? Chapter 12, 13 says about the Word of living God, diba? The Word of living God, powerful and sharper than any two-edge of the sword. Okay, 12 and 13. Doon nga po sa Hebreo Kabanatang 12, talata po'y 13. At magsigawa kayo na matuwid sa landas ng Chapter 4, 12, 13. 4. Hebreo, Kabanatang 4, talata po'y 12 hanggang 3. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito at ng mga kasukasuan at ng utak, madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Yeah, Word of God is living active. Kaya nga po masasabi natin ang salita ng Diyos ay buhay. Yeah, it's spirit and life. Ito ay spirito at buhay. Only this Word of God is good, really good. At ang tanging mabuti lamang ang salita ng Diyos. That's why through the Word of God, we can be, all things are naked and open to the eyes to Him who must give account. Sa pamamagitan nga po ng salita ng Diyos, lahat ay nahayag sa kanyang paningin na kung saan tayong lahat ay haharap sa kanyang pagsusulit. When we deny ourselves and then say the Word of God, already we became like a naked one. Kaya kung itatanggi natin ang ating lumang pagkatao at mananatili sa kanyang salita, tayo po'y magiging hubad sa kanyang harapan. Hebrew chapter 6, verse 5 and 6. Hebrew chapter 6, 5, 6. Hebreo 6:5 hanggang 6. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring magbuhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Yeah, it also have test the good Word of God, diba? Only Word of God is good. Sinabi dito na tanging salita lamang ng Diyos ang mabuti. After deny yourself and accept Word of God, after the Word of God remain you, but again, fall away, there's no forgiveness sin. Matapos nating tanggihan ang ating lumang pagkatao at tanggapin ang salita ng Diyos, ngunit muli tayo magkakasala, sabi niya doon, wala na pong kapatawaran sa pagsisisi. Yes, because already deny self, diba? Already our ultimate died on the cross. We deny ourselves, take to follow Jesus Christ, but again come back to our own self. Sapagkat kung itinanggi na natin ating sarili, ito po'y pagpako na natin sa ating sarili doon kasama ni Kristo, pero babalikan na naman sa iyong lumang pagkatao. When we abide in the Word of God, and then we know what is good and evil, but again, by our old self, fall away, there's no At kung sa pananatili natin doon sa salita ng Diyos at nalaman natin kung ano ang buti at masama, pero babalik tayo doon sa gawin ng ating mga lumang pagkatao, ibig sabihin wala na po tayong pag-asa. Yeah, John chapter 5, 29. Juan 5:29. At magsisilaba sa mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. What is good? Just accept and believe in the Word of God. Ano po dahil mabuti? Yung tinanggap at patuloy na pinanaligan ng salita ng Diyos. That is the eternal life. That is the resurrection life. Ito po yung tinatawag na pagkabuhay na magmuli sa buhay. But today is the problem. All the Christians, we don't mind about the Word of God. Just bless me. Please just save us.
Pero maraming Kristiyano ang binabaliwala ang salita ng Diyos at ang tanging hinahangad lamang ay ang pagpapalang galing sa Diyos. Yeah, but thanks God because God gave to us the word of God as a good. Pero salamat sa Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang kanyang salita bilang ating pagkain. John chapter 6, 54, 55. Juan Kabanatang 6, 54 hanggang 55. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yeah, which means Jesus said, in my flesh, take my blood, means eat my words, you have life. Sinabi mismo ng ating Panginoong Sus na kainin yung aking laman. Ang ibig sabihin ay kainin yung aking salita upang kayo may buhay. Yeah, only my word is good. That's why if you have my words, I'll let you up at the last day. Ang salita ko lamang ang tunay na mabuti. Kaya naman, ang lahat ng merong ng aking salita ay bubuhayin muli sa huling That's araw. why last time I explained to the book of the Hebrew, that's the purpose of the Hebrew into the next eternal life by the word of God. Kaya nga po maliwanag na ang layunin ng aklat ng Hebreo ay pagpasok sa kapahingahan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When we deny our own self, old man, we can be little children. Sa pamamagitan ng pagtanggi natin ng ating lumang pagkatao ay matutulad tayo sa maliliit na bata. And then even though now, we have to discern, but you have to distinguish good and evil by the word of God. Kaya nga po, malalaman lamang natin na mabuti at ang masama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. What is good? Word of God. Ano ang mabuti? Iyon ay ang salita ng Diyos. That's why every day you have to eat the word of God as a good. Kaya naman kailangan araw-araw na binabasa natin ang salita ng Diyos bilang mabuti. And then finally, in the last day, we let from death by the word of God. At sa huling araw, tayo muling bubuhayin sa pamamagitan ng salita. All together shout 3 times, oh my soul, overcome all things. Let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ama namin Hananim Diyos, natin, kami po'y salamat nagpapasalamat sa pagkatunay na inihayag ko sa amin sa Aba, pamamagitan po ng mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, manalangin sa iyong mga kabutihan, Panginoon, sa pamamagitan ng katotohanan na inihayag ko sa aming mga buhay. Panginoon, ayaw mo lagi namin pakawakan ang mga salita mo. Lagi namin pagdalhin ang mga salita mo bilang pagkain ng aming kaluluwa, bilang pagkain ng aming mga spirito, Panginoon Diyos. Ayaw mo kalulunan namin lagi ang mga salita. At lainahin ang mga salita mo upang kami magkaroon ng buhay, upang kami muli mabuhay, Panginoong Diyos, sa huling araw. Yan ang hinahangad namin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng mga bagay na narinig namin, Panginoong God. Patuloy namin mapagtatagumpayan mismo yung kabuuan ng kasalanang namumuhay sa amin, sapagkat walang mabuting masusumpungan sa amin. Pero sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay mapupuno kami ng mabuti. Papapuno kami, Panginoong Diyos, ng mga bagay na sa kinilaan mo para sa amin, Panginoong Diyos. Huwag mayaang manaig ang aming lumang pagkatao. Huwag mayaang manaig, Panginoong Diyos, ang kasalanan, Panginoong Diyos, na naninirahan sa amin. Pagkos lagi namin ito mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Tulungan mo kami lumago, tulungan mo kami tumibay, tulungan mo kami ganapin ang lahat ng bagay na niloloob at hinahangad mo para sa aming mga buhay. Huwag mo kaming pababayaan. Hayaan manatili ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Manatili ang naisin mo, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Ama, bilang yung mga nilalang, pasakop kami sa iyo at ikaw ang ituloy namin, Panginoon. At sa lahat ng mga naisin mo, sa lahat ng mga bagay na hinahangad mo para sa amin, kami maging masunurin at patuloy namin magawa ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa amin. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat at ikaw lamang hinahangad at tinanasa namin, Panginoong Diyos, na gagabay at tumulong sa buhay ng basa sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salita mo, palalaguin mo ang aming pananampalataya, palalaguin mo ang aming pamumuhay bilang iyong mga anak at patuloy mo kaming tutulungan na may tanggi ang aming mga sarili at ang mabuhay ay ang salita mo sa puso namin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan ng lahat ng aming mga narinig ay babaunin namin sa bawat araw upang mas lalo kaming tumibay at tumatag sa aming paglilingkod at pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer.
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.